Ako nga pala si Ronnie Flores, isang overseas Filipino worker dito sa Saudi Arabia for almost 16 years already. Bale, ito yung pangalawa kong kumpanya. Meron tayo dito mga katanungan na naghahanap ng mga kasagutan bilang isang OFW. Ano na ba yung mga buhay-buhay na dinaranas namin dito sa ibang bansa? Ang unang katanungan dito ay maaari mo bang ibahagi sa amin kung bakit napagdesisyonan mo magtrabaho bilang isang OFW? Yan po yung unang tanong sa atin. Napagdesisyonan ko pong maging isang OFW kasi nung time na nag-work ako sa Pilipinas, hindi sumasapat yung kinikita ko para sa pamilya ko. Sa pagtataguhin ng pamilya, unang-una, nag-aaral na rin yung panganay ko. Nasa grade school, hindi sapat, tapos umuwi pa kami ng bahay. So habang kinukompute ko yung mga gastos, hindi sumasapat. So naisipan kong mag-OFW para na rin sa future. Unang-una, malaki ang sweldo. Malaki ang kumpara sa Pilipinas. Yung pag-abroad, mahirap na desisyon sa una. Mahirap ang pag-desisyon kung mag-abroad ka o hindi. Kasi yung kultura na pupunta ng bansa, iba kaysa nakasanayan mo o sa nakalakihan mo. Mahirap talaga. So, kailangan nating makibagay sa ibang tao, sa ibang nasyon, sa ibang nationality. Yung kultura natin dyan sa Pilipinas, ibang-iba kaysa kultura dito sa bansa pinuntahan namin. So, kaya ako napag-desisyon ng magtrabaho sa ibang bansa para na rin sa future ng pamilya ko. Para hindi naman nila maranasan yung mga hirap na dinanas ko nung nandiyan pa ako sa Pilipinas habang lumalaki ako na grabe ang hirap talaga namin. Pangalawang katanungan, bilang isang OFW daw ba, ano daw ba yung pinakamahirap para sa amin? Unang-una, mahirap yung mawalay ka sa pamilya. Yung iisipin mo yung lumalaki yung pamilya mo, lumalaki yung mga anak mo, tumatakbo yung panahon na hindi mo kasama yung asawa mo, yung mga anak mo. Lumalaki yung anak mo na hindi mo nagagabayan, hindi mo nakikita kung paano sila lumaki. Hindi mo sila nagagabayan sa pag-aaral. Yung nababarkada yung anak mo, hindi mo alam kung anong klaseng barkada meron siya. Yun ang malaking, yun ang isang napakamahirap sa amin yung katulad ngayon yung anak ko, second year college na. Nag-abroad ako, yung anak ko nasa grade, nasa kindergarten pa lang siya. Kindergarten. So, hindi ko nasubaybayan yung pagpapalaki sa kanya. Paano ba siya lumaki? Paano ba yung naging buhay estudyante niya? Yung hindi mo siya matanong kung tungkol sa pag-aaral, hindi mo siya maturuan, o hindi mo siya ma-guide. Yun, kulang kami sa guidance physically. Iba kasi yung nag-guide mo yung anak mo physically, yung nandun ka. Nakikita mo yung mga ginagawa niya kaysa verbal lang, through online lang. Hindi kasi para kasi kapag nag-aaral ka sa mga anak mo sa online, parang hindi nila na-absorb. Tapos pangalawang mahirap bilang isang OFW na naranasan ko, nung unang abroad ko, ilang buwan pa lang ako dito, namatay yung tatay ko. Hindi ka makauwi kasi bagong kontra ka pa lang. Yun, mahirap yun. Hindi ka
hindi ka makaiyak sa oras ng trabaho kasi sasabihin ng mga ibang tao, oh, nababaliw na to. Umiiyak ng wala sa lugar. So, ano lang yun, kinikimkim mo lang yun pagdating ng bahay. Kahit pagod na pagod ka, doon ka pa lang, doon mo pa lang mailalabas yung emosyon mo, yung damdamin mo. Mahirap din yung kada Pasko, nagsasaya ang pamilya mo, nagsaselebrate sila samantalang ikaw nagtatrabaho. Kasi mag-iba tayo ng oras. 5 hours kami late, 5 hours kayo advance. So, nagdidiwa na kayo ng Pasko samantala kami nasa trabaho pa. Nagkatrabaho. Wala din Pasko dito. Hindi ka nakapag-celebrate ng Pasko dito kasi Muslim country to. Mahirap. So, yung mga pangalawa, yung namatay yung mother ko din. Kaalis ko lang naman nun. Galing din bakasyon. Kababalik ko pa lang ulit ng Saudi. Namatay yung nanay ko. Wala akong magawa. Hindi ako pwedeng umuwi. Wala naman akong pera. Yung ticket na binigay ng company, nagamit ko na. So, no choice ka. Magtiis, tataga ng sarili, i-focus na lang yung isipan mo sa trabaho para hindi ka ma-depress. Tutok na lang sa trabaho. Nung time na yun, nung mga nangyari yun, sa warehouse ako nagtatrabaho. So, ang daming trabaho, ang bigat ng trabaho doon. So, kailangan mo talaga mag-focus. Tatrabaho ako doon as international receiving supervisor. So, lahat ng problema sa documentation ng mga imported items na papasok sa company namin buhat sa ibang bansa. Sa akin dadaan lahat yun. So, wawala sa isipan ko yung lungkot dahil focus ka sa trabaho. Pangatlo, sa pangalawang baby namin, mahirap kasi umalis ako 1 week pa lang yung bunso ko sa tiyan ng nanay niya. 1 week. Tapos, habang dumadaan ang buwan, nagkaroon ng problema sa pagbubuntis. Kailangan siyang ma-bedridden. Kailangan niyang i-rest ni Mrs. yung katawan niya kasi may tendency makukunan siya. Yun ang advice ng doktora niya. So, mahirap. Mahirap sa aming dalawang mag-asawa. Sa halip na ako yung kaagapay niya sa mga time na yon, wala, sinusulo niya yung hirap, yung masakit sa damdamin. Yung mga gusto mong gawin, hindi mo magawa. Dapat kaalala ka ng asawa mo sa mga problema pero wala ka andito kasi ibang bansa. Iniisip mo na lang, andito ako para mag-provide para sa kanila pangangailangan. Mahirap yung mga ganon. Kung sa mga challenges naman sa trabaho, maraming paghihirap ang dinanas mo bago mo narating ang mga posisyon. Unang-una, mahirap. Kung sino pa yung kapwa mo Pilipino, siya pa yung maninira, mandadaglag sa iyo. Kaya nga dito sa Saudi, sa ibang bansa bilang isang OFW, wala kang pagtitiwalaan kundi sarili mo lang. Wala kang pagkasabihan ng problema mo. O wala kang kakampi dito kundi sarili mo lang. Pag nagugutom ka, magsasaing ka para sa sarili mo. Ipaglalaban mo sarili mo, wala kang aasahan. Wala kang nanay, tatay, asawa na gagawa ng mga gawain na yun para sa iyo. Pagka may sakit ka, gamutin mo sarili mo, ipagamot mo ang sarili mo. Yun ang mahirap. Kung
kaya karamihan sa mga OFW nadidepress. Hindi nila kinakaya yung mga sitwasyon na gano'n. Pag talaga mahina ang loob mo at wala kang kakayahang kontrolin ng emosyon mo, depression ang babagsakan mo. Ako ang nagiging pinanghahawakan ko lang na dito yung itinatanim ko sa isipan ko na nandito ako para sa future ng pamilya. Lahat kakayanin ko para sa pamilya ko, para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kung naka-experience daw ba ako ng discrimination or violence while working in abroad, marami. Discrimination kasi sasabihin nila, ano lang yan, expat lang yan, expatriate, ibig sabihin ng galing sa ibang bansa. So, unang-una, kakaroon discrimination unang-una sa personality. Pero ako naman, halos hindi ko naranasan yung kasi wala nga nagkakamaling Pilipino ako dahil sa itsura ko. Alam nila, ibang lahi ako, hindi ako Pilipino. So, parang advantage sa akin yung itsura ko. Pero ang ginagawa ko na lang, pagka nagkakaroon ng mga discrimination na gano'n, pinapakita ko na lang yung best ko. Hindi ko yun kinikimkim. Bagkus, ginagawa ko yung stepping stone o para maging matatag ako. Kailangan patunayan ko sa kanila na nagkakamali sila sa pagkakakilala sa akin. Papakita ko kung sa trabaho. Papakita ko yung kagalingan ko sa isama sa lahat ng nationalidad na nandito. Violence, may violence din ako na experience. Kasamahan kong Saudi National Security. Nag-away kami. Pero hindi ako nagpasindak sa kanila. Kasi iniisip ko, wala na akong kakampi dito. Harap ko na sarili ko. Nilabanan ko siya. Pero hindi tama yun. Hindi tamang manakit ka ng kapwa dito kasi once na naduguan o dumugo, nasuntok mo yung kasama mo dito at dumugo, tendency ba kukulong ka tapos nagbubulta ka. 4,000 real ka agad yun. Buti na lang, hindi ko naman, ano lang yun, suntukan lang na, hindi naman kasi sila marunong maluntok. Pero, tinatak ko sa utak ko, hindi ako pwedeng magpaapi sa kanila. Nagpunta ko rito, uuwi din akong buo. Hindi sa pagmamayabang, pero yun kasi ang tinatak talaga sa isip ko. Hindi ako pwedeng maapi ng kahit sino. Kung mayroon daw ba kaming oportunidad o benepisyo na nakukuha bilang OFW. Ang benepisyo, yun, narating namin ng ibang bansa, yung bansa na to na maraming nangangarap na makarating. May yung mga gandang lugar dito na napapasyalan din namin. May mga gathering din dito na mga masasaya, yun, oportunidad. Yun, nakapagtrabaho ka sa ibang bansa na pinapangarap ng iba. Malaki oportunidad yun bilang isang OFW. Kung oportunidad ba bilang OFW sa Pilipinas, wala. Akalain nyo, kami OFW
ginagawang gatasan ng gobyerno. Yung PhilHealth namin, dati magkano lang binabayad ko? Wala pang 1,000. Ngayon, nung nalaman nila na OFW ka, yung PhilHealth mo ginawang premium, hindi ko naman nagagamit mula nung nag-upload ako. Sa personal ko, bilang ako yung beneficiary ng sarili kong insurance ng PhilHealth, hindi ko nagamit yan mula nung nag-upload ako. Sa ngayon, nagagamit ang misis ko doon sa mga ibang medical na pangailangan, pero yung sa personal, hindi sa akin. Kasi may sarili kaming insurance dito sa abroad. Binabayaran ng kumpanya namin yung mga insurance namin. Yun lang, parang nakakadismaya. Tinuring nga kaming bagong bayani, pero parang ang pakiramdam namin lahat, pinagatasan kami ng gobyerno. Ang dami mga pahirap na bayarin sa amin. Sa violence, minsan, kasi bago ako yung violence, yung tanong dito na violence dito, diskriminasyon. Ang karaniwan naman yun eh. Kapag nasa ibang bansa ka na hindi sa saan ka katrabaho, kalimitan yan may diskriminasyon. Nasa iyo na lang kung paano mo i-entertain. Meron pa ang huling tanong natin dito ay what is the best thing daw? What is the best thing that being an OFW has brought you into your life? Ano ang pinakamagandang bagay na idulot sa iyo sa pagiging OFW? Pinakamagandang bagay, marami ako natutunan sa buhay, sa pamamalakad ng buhay. Natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Natutunan kong makisalamuha sa iba't ibang lahi. May mga Indiano, Pakistan, Moroccan, Syrian, Egyptian, Saudi national, British national, American, lahat halos mga Chinese. Natuto kang makisalamuha kahit magkakaiba ng kultura. Yun. Tapos, ang magandang naidulot nito sa akin, yun nga, yung para sa pamilya, na ipoprovide ko yung pangangailangan nila, bibigyan ko sila ng magandang kinabukasan.